is not my God because your God opened mine as a lot of books. Tapos kayo, why do you have to talk about religion? If I choose not to believe in any God, what's the fucking thing about it? And if there is any one of you there who would say that you have been to heaven, talk to God, to him personally, and that he exists, the God that is yours, and if that is true, I will step down the presidency. May I know what's happening to you, Mr. Madriaga? You seem to be crying. Are you crying? I just remember one moment. Oo, kahit love pa natin si VP Sara. Pero ibig sabihin ba, pag may nakikita tayong mali, okay na sa atin yun? Hindi pwede yun. Halimbawa, may nakita tayong mali kay Pangulong Bongbong Marcos, magsasawalang kibo ba tayo? Magsasawalang. Katulad dito kay VP Sara, mga kababayan. Ito, narinig nyo na rin po ito. 406 names na nag-acknowledge na tumanggap ng pera, puro mga non-existent. Sasabihin nyo, confidential yan baka naman talaga itinago sa pangalang iba. Ba't pa kayo nag-submit ng acknowledgement receipt kung lokohan lang pala yun? Dapat hindi na ni-require yung acknowledgement receipt. So, what I'm saying here is, may mali talaga, may problema talaga sa pera ng bayan. Pag nakita na natin mali yun, at umokay pa rin tayo, at nakita na natin, hindi, mali yun, pero okay yan. Kasi love ko yan may problema na po tayo, mga kababayan. Nako, nagsalita si Katunying, kilalang isang kaanib ng Iglesia ni Cristo na todo suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga Duterte. Pero malinaw ang pahayag niya na kung nakita mong mali, pagkatapos todo suporta kahit mali dahil idolo mo, meron talagang mali. At nagsilitawan ngayon ang mga edited na larawan. Ano yung larawan na edited? Si Madriaga daw ay gawing santo. Maliban na pinalitaw nila na edited daw umano itong picture na ito na sa likurang bahagi, yun ang original. Si Eduardo Manalo. Pinalitan ng larawan ni Pope Francis at ginawang original. Diba? Nauna natin itong tinatalakay mga kapatid. Ngayon, gusto nilang ipalitaw na si Madriaga daw ay gawing santo. Ito, pinalitaw nila. Pagkatapos na sinabing si Madriaga ay Katoliko, gagawin daw umanong santo. Pero alam niyo, kahit anong mga pag-edit nila sa larawan, di niyo ma-edit ang katotohanan na si Madriaga ay lumagda na ng bank secrecy waiver para mabusisi kung totoo ba ang kanyang pahayag na may nakapangalan niya na bank accounts na dami ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung totoo ba ang kanyang pahayag na milyon-milyong halaga at umabot pa sa bilyon ang pumasok sa bank account na nakapangalan sa kanya. Ano kayang mangyari nito? Kumusta? Welcome. Ito ang inyong lingkod, Brad Windel Talimong, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag ding kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo. Mag-comment at i-share ninyo. Kung saan man kayo nakabase ngayon sa iba't ibang bahagi sa ating bansa at sa iba't ibang bansa sa ating mundo. Naniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. I-comment ninyo kung saan kayo nakabase para alam natin kung saan napaabot ang ating talakayan ngayon. Welcome sa ating live streaming.
meron sana akong ibang paksa na tatalakayin, ngunit kumakalat ang ibang mga edited video na si Madriaga daw ay gawing santo ng simbahang Katoliko. Nako. Oh. Kaya dahil dito, tatalakayin natin, mga kapatid. Gusto nilang ipalitaw na si Madriaga ay Katoliko daw, hindi Iglesia ni Cristo. Di ba sabi ni Attorney Palad? Ang sabi ni Attorney Palad? Si Madriaga ay ninong umano sa anak ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi pumasok sa simbahan dahil Iglesia si Madriaga. Oh. Yun ang sabi ni Attorney Palad. At sinabi pa ni Attorney Palad na si Madriaga ay aktibong-aktibo daw umano sa Iglesia ni Cristo at doon nag-react sila si Senador Rodante Marcolita, no? Pero alam nyo, nag-react tayo, di ba, kung nagsubaybay kayo, nag-react tayo sa video ni Tinig ng Karunungan kaugnay diyan. Suriin niyo ang naturang video, deleted. Wala na, burado. Ngayon, kung nagsubaybay kayo din sa ating palaging live streaming at pagsagot sa mga atake ng INC, isa sa mga grabe talaga at gumagamit sa iba't ibang mga aklat na dapat yung mga argumentong yon, knowledge natin si Ligaya Picardo. Oh, yan sa Belgium, Europe. Si Mora Amito, Australia. Hello, kumusta? Okay, patuloy natin mga kapatid. Welcome po kayo mga kapatid, no? Now, kung bago tayo pupunta doon, balikan muna natin yung intro, 'di ba? Nakilala si Pangulong Rodrigo Duterte na kahit ang Diyos, hindi lang ang simbahan, ay nilalait pa. Pero, grabe, ang daming sumusuporta niya kahit ginawa niya yon. Kahit pa nanawagan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga supporters, kita-kita tayo sa impyerno. Pero alam niyo, daming mga humalak, haklang, pumapalakpak, at may mga supporters siya na mga pari din. Yeah? May mga madre, may mga CFD na makipag-away pa. Oh, dahil sa kanilang idolo. Pero may kasabihan, Maura Hamito diyan sa Australia. Nabasa na natin to. Ano ang itinanim? Yun ang aanihin. Balikan muna natin, ha? Because your God is not my God because your God will mine. Oh, so mabigat yan. Napahayag. Siya lang ang kaisa-isang presidente sa ating bansa na nakapagsalita kaugnay dyan sa Diyos. Na ang Diyos ay estupido. Oh. Pero, kahit sinabi yan ni Duterte, ang daming mga pumpalakpak, ang daming tumatawa. Kahit pa sinabi ni Duterte, kita-kita tayo sa impyerno. Bigat yan. As a lot of folks. Tapos kayo, why do you have to talk about religion? If I choose not to believe in any God, what's the thing about it? And if there is any one of you there who would say that you have been to heaven, talk to God, so him personally, and that He exists, the God that is yours, and if that is true, I will step down the presidency. O, dapat, nakipag-usap ka na ni Kibuloy. Matalik mong kaibigan si Kibuloy. Si Kibuloy mismo ang nagsabi na kausap niya ang Diyos umano. Si Kibuloy nga ang nagsabi na
Diyos mismo, ang Ama mismo ang nag-oto sa kanya na tatakbo siya bilang senador o ano nangyari? Ba't natalo si Kibuloy? Sino kaya na Diyos ang tinutukoy niya? Okay, tuloy natin. Ito na. Si Katon Yeng, isang journalist, isang anchor person noon, at isang kaanib ng ANC, supporter ni Duterte, pero may pahayag siya dito. Totoo naman to. May I know what's happening? Sandali muna. Itong bahagi na umiyak si Madriaga. To you, Mr. Madriaga? You seem to be crying. Are you crying? I just remember one moment. Oo, kahit love pa natin si VP Sara. Pero ibig sabihin ba, pag may nakikita tayong mali, okay na sa atin yun? Hindi. Yan, ang komento ni Katon Yeng, no? Bilang supporter din kay VP Sara. Sabi niya, love natin si VP Sara. Pero ibig ba sabihin, pag may makita tayong mali? Pwede yun. Halimbawa, may nakita tayong mali kay Pangulong Bongbong Marcos, magsasawalang kibo ba tayo? Magsasawalang. Katulad dito kay VP Sara, mga kababayan. Ito, narinig nyo na rin po ito. 406 names na nag-acknowledge na tumanggap ng pera. Puro mga... So, ano ang palusot? Grabe ang mga pahayag sa mga DDS dyan sa social media. Gumagamit pa ng salitang mga bubo. Alam nyo naman na confidential yan. Kaya nga, confidential, iba ang pangalan kahit hindi nag-excess. Pero may komento si Katon Yeng dyan. Non-existent. Sasabihin nyo, confidential yan baka naman talaga itinago sa pangalang iba. Ba't pa kayo nag-submit ng acknowledgement receipt kung lokohan lang pala yun? Oo nga, di ba? Confidential ang argumento kaya itinago sa ibang pangalan na hindi nag-excess talaga ang naturang tao, but meron kayong resibo. Dapat hindi na ni-require yung acknowledgement receipt. Yan. Yun kasi ang kadalasan na argumento. Natural na lamang na iba't ibang pangalan kahit wala dahil confidential. Pero ayon kay Katon Yeng, nakita tayong mali kay Pangulong Bongbong Marcos, magsasawalang kibo ba tayo? Magsasawalang. Katulad dito kay VP Sara, mga kababayan. Ito, narinig nyo na rin po ito. 406 names na nag-acknowledge na tumanggap ng pera. Puro mga non-existent. Sasabihin nyo, confidential yan baka naman talaga itinago sa pangalang iba. Ba't pa kayo nag-submit ng acknowledgement receipt kung lokohan lang pala yun? Dapat hindi na ni-require yung acknowledgement receipt. So, what I'm saying here is, may mali talaga, may problema talaga sa pera ng bayan. Pag nakita na natin mali yun, at umokay pa rin tayo, at nakita na natin, hindi, mali yun, pero okay yan. Kasi love ko yan may problema na po tayo, mga kababayan. totoo. No? Kahit mali, paninindigan pa rin, paglaban. Kahit mali dahil idolo. Ayon kay Adrian, nabasa natin dito, si Laika pa, watching from, mahina ang signal niya, So, si Adrian, sabi niya, bukya si Madriaga. Ang cheque nakalagay sa Pizza 2023. Wasak ang script. Panahon pa ni PBBM. Alam mo, Adrian, bago sumalang sa pagiging saksi, sinore pati ang ebidensya. Yung ebidensya, confirmation pa yon, hindi yon papatunay. No? At ang daming lumabas ngayon na mga edited. Kahit ba lumabas yung mga edited na painting, edited na cheque, sa palagay ninyo kung edited yon at mali, ihaharap yon sa Senado? Kung hindi yon edited na ipinakita sa karamihan bilang ebidensya, gagamit ang Senado ng ebidensya na siguradong makapagbukya sa kanila sa kaso. Kaya, common sense naman pag may time. Ang problema ngayon, tinitira nila, hindi si
Madriaga scripted. Natural na lamang nagbasa siya ng kaniyang sinumpaang salaysay, pero may pagkakaiba sa kay Gutisa. Si Gutisa, parihan niya isang INC. May pagkakaiba kay Gutisa dahil tinutulungan talaga siya ni Senador Rodante Marcoleta. Eto, balikan natin ha. Ikumpara ang pahayag ni Madriaga. Bago ibaba ang nasabing basura, Si Gutisa ito. Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na akong, hindi ko makita na putol na siya. Yan. Ang problema dito, ito ang klarong scripted. Bakit? Napatunayan sa korte, hindi sa Senado, napiki ang notaryo sa affidavit ni Madriaga. Pero kahit mapiki, hindi issue ang pagiging piki dito. Kundi tinanggap ayon kay Senador Lacson ang pahayag dahil sinumpaan na niya. Ang problema lang si Gutisay nawala. Okay, tuloy natin. Ka lang sa binabasa mo, huwag ka nang nag-a-adlib. Ay, Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may Custom magnetic lifter transaction with Attorney Manscarpio. Sometime in 2017 or 2018, PRD told me to assist the husband of Sarah, Attorney Manasseh Manscarpio, regarding a problem with the Bureau of Customs. However, no specific details were provided by PRD. Thereafter, Attorney Mans called me. We later decided to meet in front of a coffee shop in Burgos Circle in Bonifacio Global City, Taguig City. During our conversation, he asked me to assist in facilitating the release of what he called construction equipment, which was plugged and confiscated by the Bureau of Customs. Attorney Mans gave me a contact person, a female lawyer, to coordinate with it regarding the BOC problem. After 2 days, I went to the BOC to meet the female lawyer to discuss the release of construction equipment. This time, I learned that the construction equipment was actually magnetic lifters. The same were confiscated because it contained a large amount of shabu. However, the female lawyer informed me that it was difficult to release the same because it was a hot item. 22. I reported this to Attorney Manson. We meet again in the same spot in BGC, Taguig City. This was the last time we met regarding the issue. Later, I learned that the content of the magnetic lifters is at least 500 kilograms of shabu worth 4.3 billion pesos were mysteriously missing. Yan. Walang nagtuturo sa kanya kung anong pahina ang babasahin. Pero sinumpaan niya yan. Ang bigat, di magigiba nila. Bakit? Lumagda si Madriaga ng bank secrecy waiver para ipasilip ang kanyang mga bank accounts para patunayan na may mga bank accounts siya na ginamit na dami ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At may milyon-milyon na bilyon na umano ang ipinasok sa kanyang mga bank accounts. Okay. Si Madriaga ay sospitsado sa kidnapping for ransom. Alam niyo naman kung may background kayo diyan, nauna nating tinatalakayan. Sa kanyang paglagda sa bank secrecy waiver, diyan ay pwedeng mag-ipit sa kanya kung totoo na siya'y tumanggap ng pera sa pamamagitan ng kidnapping, di ba? Pero nilagdaan niya. At nanumpa pa siya sa Senado sa paglagda niya para ipasilip kung totoo ba na milyon-milyong halaga ang pumasok sa kanyang bank accounts. Na naunang sinabi na yung mga bank accounts na iba kung saan ginawang dami, ginamit lang ang kanyang pangalan,
hindi siya mismo ang nagpunta sa bangko. Yun. Kaya, ano ang sabi ni Attorney Bueno, isang abogado kaugnay diyan? Tandaan niyo po, may aral dito. Words may deceive but numbers never lie. Sa mundo po ng politika, madaling gumawa ng press statement or political spin. Pero sa loob po ng korte, kapag inilatag na ang bank records, doon na nagtatapos ang ingay. Alam niyo po yung waiver of rights ni Madriaga under the Bank Secrecy Law ay para pong pagtanggal yan ng blindfold sa mata ng hustisya. Kung yung bangko po ay magsasabi ng kwento na kung saan kino-confirm lahat ang sinasabi sa publiko ni Ramil Madriaga, doon po natin makikita ang tunay na mukha ng pananagutan. Alam niyo po kasi yung pera ng bayan ay may bakas po yan. At ang bakas na yon ang magtuturo kung sino ang dapat managot sa taong bayan. Ang money trail, ang mapa, tungo sa katotohanan. At ngayon nga, ang mapang ito ay bukas na para sa ating lahat. So abangan po natin ang mga susunod na kabanata dito sa investigasyon ng confidential funds na yan at sa lahat ng mga allegedly mga illegal activities ng Vice Presidente dyan po sa Committee on Justice, House of Representatives at malaman natin ang katotohanan. Totoo ba ang sinasabi ni Ramil Madriaga o si Vice President Sara Duterte ang nagsasabi ng katotohanan? Si Attorney Bueno ang nagpahayag dyan, mga kapatid. Okay, may katanungan tayo batay sa nakita ninyo. Sino ang kapanipaniwala para sa inyo? Si Gutisa o si Madriaga? So may katanungan tayo dyan. Pwede kayong mag-comment. Nasa YouTube, no? YouTube. Okay. Ngayon, puntahan natin, mga kapatid, itong ikinakalat nila na si Madriaga ay gawin daw santo ng simbahang katoliko. Ito. Si Madriaga at may sinabi pa dito sa mabasa natin, bakit ba lahat ng mga masasamang tao o kriminal ay ginawang santo ng simbahang katoliko? Nako, parang ilihis nila ang isyo, di ba? Kawawa naman si Madriaga. Itinaboy na talaga siya sa iglesyang inaniban niya na pinaniniwalaan niyang totoo. Sabi dito, Madriaga, maaari umanong gawing santo dahil sa pagiging tapat at matapang nito na tumistigo laban kay BP Sara. Yon ang ikinakalat nila na mga kasinungalingan. Sino nagsabi na gawin siyang santo? Dahil ikinalat nila na si Madriaga daw ay katoliko. Edited lang umano. Ang original, ito daw. Original. Yung nasa, di ba, mapansin nyo, blurred yung pagka-edit kay Pope Francis. Ginawa nilang original. At nilagyan nila, inedit yung misa para malagyan ng mga imahe ng Sacred Heart at sa Mahal na Birhen Maria. So, yan, makita ninyo. Yon ang inedit talaga. So, palagay natin, kung siya ay katoliko, batay sa makita ninyo na larawan, ba't kailangan dyan sa misa ilagay ang mga imahe? Na hindi naman yon altar. Di ba? Kaya common sense naman. At nilagay dito, original. Pagkatapos, yung nasa luyo, sa likurang bahagi, ang imahe ni Eduardo Manalo, yun daw ang edited. Pero alam niyo, nauna natin yung tinatalakay, galing ito sa kay Talakera. At may tanong si Talakera nang pinost niya itong larawan na ito, sabi niya, ano kaya ang ibig sabihin na may nakalagay na ribbon para sa INC? Yun ang post ni Talakera.
Kung makita ninyo. Ang problema, itong post na ito, ikinalat nila, inedit na. Ha? O, ito na. O, napansin nyo, pati misa, inedit, nilagyan ng para sabihin si Madriaga ay Katoliko. At dahil diyan, sinabi nilang, yon, gawin daw umanong santo si Madriaga. Grabe yan, no? Pero, di nila ma-edit. Itong videong ito, nitinig ng karunungan ng isang kaanib ng INC, na tinatalakay nila ang pagka-INC ni Madriaga. Atin na itong ipinakita, pero ang problema mga kapatid, deleted ito, binura itong video na ito sa kay tinig ng karunungan. Burado. Ngayon, balik natin. Kung mapansin ninyo, nagkasagutan kami ni tinig ng karunungan dahil INC siya. Binura niya ang lahat ng mga video. Merong isa na namang grupo ng Iglesia ni Cristo na alam nyo yung The Revealers. Nagkasagutan kami, pumasok sila sa live, yun, at napakaganda ang talakayan. Pero tingnan niyo ang The Revealers, burado ang mga video. Ba't kaya binura nila? Dahil ba nalantad? Ang matagal nang ginagawa ng INC na biktima ang mga inosente. Pero swerte dahil nasa akin pa ang mga video ninyo. No? Kahit binura na ninyo. Hawak ko ang mga video. Oh. Mamaya, sa The Revealers, yon tatalakayin natin ha. Ngayon, balikan natin. Ito, burado ito na video. Wala na ito. Pero, pinatunayan dito na tinatalakay nila ang pagka-INC ni Madriaga. Ito. Ito muna si Ramil Madriaga para makita nyo ang pagmumukha nito. Ito po. Wala na ito sa channel ni Tinig ng Karunungan. Di nyo na ito makita. Yan. Yan si Ramil Madriaga na naging usap-usapan nitong buwan lang po na ito, Disyembre, sapagkat nagpasa po siya ng affidavit sa Office of the Ombudsman laban po kay Vice President Sara Duterte. Na itong si Ramil... So, ating sinagot ito dahil binira nila dito pati Katoliko para lang mailayo ang isyo. No? Ang problema lang, nabura ito at nawala ang videong ito. Kahit pahanapin ninyo, wala ng videong ito. Okay, tuloy natin. Madriaga Yung mga video na issue niya simbahang Katoliko, binura na din. ay nagpapakilala po na siya raw ang bagman ng Vice Presidente na bilang bagman, nagdadala po ng pera kay VP sa pamamagitan daw ng duffel bag na batay sa mga chismis naman na nagsisirkula online, yung laman daw ng duffel bag na yon na dinala ni Ramil kay VP, yun daw yung confidential funds na lumilitaw sa mga malilisyosong konteksto. At sa sinumpaan niyang salaysay at sa pahayag niya sa Senado, grabe yun. Hindi totoo mano ang ulat na 11 araw na ubos. Dahil ayon kay Madriaga, siya mismo ang nagdala, nagdistribute, at naubos ito sa loob lamang ng 24 oras. Yun daw yung nalustay. Yun daw yung kinurakot ng Vice Presidente. Pero itong si Ramil Madriaga, mga kababayan, maliban dyan sa issue po na yan na hindi pa naman kumpirmado yun, ha? So, ang tinutukoy niya, nauna nating sinagot ito pero binura ang videong ito matapos natin sinagot. Tinutukoy niya na hindi pa kumpirmado yung affidavit ni Madriaga na isinumite niya doon sa ombudsman. At ito din kinuha ngayon sa Kongreso. No? Dahil ang Kongreso ang piskalya sa
impeachment kay VP Sara. Okay. So, hindi pa kumpirmado, totoo naman, dahil reklamo, kailangan pang susuriin yan sa korte. Pero, ginawa niyang kumpirmado kasi dito, ang kaso ni Madriaga na wala pang opisyal na desisyon sa korte. Nagpasa lang siya ng affidavit, hindi pa kumpirmado yon na bagman. So, nagpasa ng affidavit, hindi pa kumpirmado. Tama naman, hindi pa kumpirmado dahil ang korte lamang batay sa bigat ng ebidensya, sa tibay ng ebidensya ang makapagsabi kung totoo ba ang affidavit na yan. Diba? Pero ang nakapagtataka lang dito, dahil, iyon ba ang dahilan kung bakit binura? Ang kaso ni Madriaga, kapwa nila iglesia ito, ang kaso ni Madriaga, kinumpirma na kahit wala pang opisyal na desisyon sa korte. Nga siya ni VP, meron pang isang issue ito. Oh, ayan. Pansinin niyo ha, di ba, klarong-klaro ang pagka-double standard. Sa affidavit, totoo naman na hindi pa konfirmado kahit isinumiti niya sa ombudsman. Hindi lang sa ombudsman, ngayon hawak na ng Kongreso. Di pa yan konfirmado. Ang ginawa sa Kongreso, confirmation pa yon sa mga ebidensya at sa kanyang testimonya. So, ang problema dito, tama si tinig ng karunungan, hindi pa konfirmado. Ang problema, kinumpirma niya ang kaso ni Madriaga at may desisyon nga siya. Na ang issue po nito, talagang masasabi mong loko-loko tong tao. Yun. Talagang masasabi daw umanong loko-loko. Di ba? Desisyon. Pinangunahan mismo ang korte. Imagine, isa kang kaanib sa INC at alam mo na yung kaso ni Madriaga ay kasalukuyan pang nililitis at wala pang opisyal na desisyon. Pinangunahan mo ang korte, nagdesisyon ka na tinawag mo si Madriagang loko-loko. Bakit? Ito Alam nyo kung bakit? Siya lang naman yung leader ng isang sindikato ng kidnap for ransom. So, yung sinabing siya lang man ang leader ng sindikatong kidnap for ransom, yun ay kinumpirma na niya. Sa affidavit ni Madriaga, di ba, double standard, hindi pa kumpirmado. Pagdating kay Madriaga, na wala pang kumpirmadong desisyon sa korte, beyond reasonable doubt, pinangunahan na ang korte. Loko-loko at membro ng kidnapping for ransom. Dapat ang korte ang magdesisyon yan. Kaya yung sinabi ni Kuya Jen kanina, meron nga siyang kaso na kidnapping for ransom. Na nangunguha ng mga tao, kukontakin yung kamag-anak, manghihingi ng pera kapalit ng kanilang kamag-anak para isauli. Ganyan kaloko tong tao. Yan. So, batay sa pahayag na ito, na ganyan kaloko ang taong ito, di ba pinangunahan mo na ang korte mismo? Kahit wala pang opisyal na pahayag o wala pang opisyal na desisyon kaugnay sa kidnapping for ransom nitong si Madriaga. Pero ganyan daw umano. Ang problema dito, pati abogado, tinawag pang niya, Ito. Ngayon, nahuli siya ng otoridad at ito namang loko-lokong abogado niya. Pati si Atty. Palad, tinawag na loko-loko. Ba't nagiging loko-loko si Atty. Palad na yun naman talaga ang gawain ng abogado, pagtanggol ang sospitsado. Kahit pa ang sospitsado, tunay, hindi natin sinabi na si Madriaga tunay dahil wala pang opisyal. Kahit pa ang sospitsado tunay gumawa ng krimen, sa hustisya kasi natin, ang sospitsado ay mananatili siyang inosente hanggang mapatunayan sa korte na may sala beyond reasonable doubt. Kaya yung pagsabing si Madriaga ay leader ng kidnapping for ransom, si Madriaga ay loko-loko, pati na ang kanyang abogado, pinangunahan niyo at libelous yan. Pinangunahan pa
ang korte na wala pang desisyon, di ba? Merong sinabi sa otoridad na para bagang ginagamit ang pangalan ng Iglesia ni Cristo para sa ano pa mga bagay. Mabuti pa po ay ituloy na natin itong SGM. Oh. Eto, nag-react tayo nito na mga kapatid dahil binanatan nila si Madriaga. May punto sila na sinabing hindi daw kaanib si Madriaga sa INC. Ang pahayag nila, may reaksyon nila sa kay Attorney Palad na bakit daw sinabing active na miyembro ng INC si Madriaga. Ayan. Doon po kasi sa kanyang panayam, Nelson, Sa abogado. opo, Mm. na, ano pa ng abogado? Attorney ate, mamaya, Oo. hanapin ko. Oo. Oho. Ito hong abogado ito ay kinapanayam na isang Nino. abogado po ni Ramil Madriaga Yan. na in-interview ito sa isang programa sa radyo. So si Ramil Madriaga, detention prisoner yan. Yes po, opo, nakabilang doon po ito. Doon sa BJMP facility sa So, ibig sabihin, nagtanong pa si Marcoleta dito, wala pa siyang background talaga kay Madriaga. Bikutan. Kasong kidnapping for ransom. Ayan, ang kaso po niya, kidnap for ransom. Oo. Ngayon po, sinasabi nitong kanyang abogado Nano daw? na ito daw si Ramil Madriaga. Yan. Attorney Raymond Palad. Ayan, oh. Attorney Raymond Palad. Sinasabi nitong si Attorney Raymond Palad na ito daw si Ramil Madriaga ay isang aktibong kaanib Nako? sa Iglesia ni Cristo. Naku po. Sen. At So, pinagtatawanan nila yung pahayag ni Attorney Palad na si Madriaga ay aktibong kaanib. Oh. Son, mga kababayan. Matindi, ano? Ano naman ang dahilan at kailangang iugnay pa roon? Ayun. Oh, so ano ang dahilan bakit kailangang iugnay pa siya na aktibong kaanib? Dahil tinanong kasi si Attorney Palad sa interview kung wala ba silang balak na ilipat si Madriaga. Yung unang pumutok ito, mga kapatid, na na-interview si Attorney Palad dahil sa kanyang seguridad. Sabi ni Attorney Palad, aktibong kaanib sa INC si Madriaga at nasa kulungan siya na ang mga nakakulong ay mga kaanib ng INC at nandun pa umano si Ka-Angel Manalo. Yon ang punto ni Attorney Palad at dito sila nag-react. Kaya nga sa mga nag-post na ito na edited daw umano itong picture na ito na sa likurang bahagi ay si Eduardo Manalo. Pero napansin ninyo, ang original, ginawa nilang original, oh. Pero blurred ang larawan ni Pope Francis. Napansin ninyo? Blurred ang larawan. Makita ninyo, yung ginawa nilang edited na original, mas pinahaba ang misa para malagyan ng larawan ng Panginoong Hesukristo at Mahal na Birhen Maria. O, kumpara sa larawan na ipinakita ni Talakera. Okay. So, napansin nyo. And then, maliban diyan, yan na, ikinalat nila na gawin na umanong santo si Madriaga dahil sa kanyang tapang na tumistigo laban kay Pipi Sara. Pero kahit ano ang kanilang mga ini-edit na larawan, diyan mga kapatid, at iniugnay nila sa simbahang Katoliko, mahirap i-edit talaga. Itong video na ito na binura. Matapos tayo nag-react. Tuloy natin. Actually, yun nga po pinag-iisipan Diba? ko at ni Nelson at ang ating mga kabayan. Bakit kinakailangan Tanong natin sa inyo, ano sa palagay ninyo? Bakit ang videong ito binura matapos tayo nag-react? Bakit kaya? Ano ang dahilan na binura? At bisitahin ninyo ang The Revealers. Burado na din ang mga video. Bakit kaya? Tanong lang naman.
Di ba? Matapos natin sinagot punto por punto, binuraduhin ang kanilang mga video. Lahat, burado. Tuloy natin. Kailangan pang banggitin nitong si Attorney Palad kung aktibo, hindi aktibong kaanib ng anumang relihiyon. Yung para sa Itong akin, si Madriaga. aktibo o hindi aktibo. But ang gusto kong malaman, bakit kinakailangan iugnay pa kung anong relihiyon ni Madriaga? Oo. May angulo si Nelson yan. Ano sa tingin mo, Nelson? Sa tingin ko, dahil kapag ka Iglesia ni Cristo, mataas ang tingin nila eh. Totoo yun. Yun umano, kapag Iglesia ni Cristo, mataas ang tingin. Kaya iniugnay. O di ba si Madriaga, kaanib ng Iglesia ni Cristo? Yun ba ang dahilan kung bakit pinagkatiwalaan siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Dahil mataas ang tingin ni Duterte sa INC? Yun ba ang dahilan? At ang tanong, ano ang relihiyon ni Gutisa? Ano ang relihiyon sa karamihang nagpakilalang 18 Marines? Ano ang relihiyon sa official ng army na binanggit ni Madriaga? Ano? Okay, tuloy natin. Totoo yun. Hinto natin na panandalian dyan. Pansinin ninyo mga kababayan, kapag ka ang isang iglesia ni Cristo, ang halimbawa nakitaan sa paggawa ng pagkakamali, lagi na agad inuupatan. Lagi na agad pinagsasabihan ng kung ano-ano. Maririnig nyo yung mga katagang, bakit ka ganito? Iglesia ni Cristo ka pa naman. Bakit ka ganyan? Iglesia ni Cristo ka pa naman. Di po ba? Pero kapag ka ang isang tao hindi Iglesia ni Cristo, kahit pa makita sa aktong nakapatay, nagnakaw, at kung ano-ano pang mabibigat na krimen, hindi naman sasabihin, politiko ka, magnanakaw ka sa kaban ng bayan, katoliko ka pa naman. Ayan, dito, mapansin ninyo na sa issue, talagang gusto nilang ilayo at pilit na iugnay ang simbahang katoliko. So napansin ninyo, pag ang INC daw ang makagawa ng isang kasalanan, may mga nagsasabi daw, ba't ginawa mo? INC ka naman. Sino ang nagsabi niyan? Ganon ba ang nangyari noong nakulong si Gutesa? Ganon ba ang nangyari? Bakit may mga selda na ayon kay Attorney Palad, mga INC ang nakakulong doon kasama na si Ka-Angel Manalo? Oh. So, bakit daw umano pag politiko, anong sabi niya? Hindi sabihin, mangnanakaw ka, katoliko ka. Lang ganun eh. Pansinin ninyo, di ba? Kontraktor ka, kinulimbat mo ang kaba ng taong bayan, nakakuha ka ng bilyon-bilyong piso, katoliko ka pa naman. Oh, so bakit daw, eto, una, yung kontraktor na sila si Diskaya. Katoliko yon. Katoliko sila si Diskaya. Pero ang tanong, bakit nag-astang abogado si Senador Rodante Marcolita? Wala bang kaugnayan ang insurance ng kanyang misis sa mga Diskaya? Okay, tuloy natin. Walang ganon, di ba? Tama yung sinabi ni Kuya Nelson dito. Pagka Iglesia ni Cristo kasi, alam nila ang Iglesia ni Cristo matitino yan. Oh, so ang Iglesia ni Cristo matitino daw. Ayan. Ang punto dito, si Madriaga itiniwalag ng INC 2023 pa daw. Itiniwalag. Anong batayan? Tanong lang natin. Ang batayan ba ninyo dahil si Madriaga ay may kaso kaya natiwalag? Ang tanong, ba't natiwalag si Senador Rodante Marcolita? Di ba may kaso din si Senador Rodante Marcolita? Sa kasalukuyan. Di pa natapos yung sa Comelec daw. Oh. Ba't di siya natiwalag? May pinipili ba ang pagtiwalag? Ngayon, na
alam na si Madriaga ay isang INC dahil sa larawang ito, abay inedit nila. Ginawa nilang Katoliko si Madriaga. At nang sinagot natin ito, ang pinalitaw na naman na pag-edit na kumalat ngayon, mas original daw itong si Pope Francis na nasa likuran, pero mapansin nyo, blurred. Kumpara sa nilagyang edited, pero yun ang original. Oh. See? Napansin niyo mga kapatid? Oh, kaya, balik natin. Kahit ba ano ang pagpakalap ninyo sa mga pag-edit ng larawan, kung si Attorney Bueno pa, eto. Tandaan niyo po, may aral dito. Words may deceive but numbers never lie. Sa mundo po ng politika, madaling gumawa ng press statement or political spin. Pero sa loob po ng korte, kapag inilatag na ang bank records, doon na nagtatapos ang ingay. Alam niyo po yung waiver of rights ni Madriaga under the Bank Secrecy Law ay para pong pagtanggal yan ng blindfold sa mata ng hustisya. Kung yung bangko po ay magsasabi ng kwento na kung saan kino-confirm lahat ang sinasabi sa publiko ni Ramil Madriaga, doon po natin makikita ang tunay na mukha ng pananagutan. Alam niyo po kasi yung pera ng bayan ay may bakas po yan. At ang bakas na yon ang magtuturo kung sino ang dapat managot sa taong bayan. Ang money trail, ang mapa, tungo sa katotohanan. At ngayon nga, ang mapang ito ay bukas na para sa ating lahat. So abangan po natin ang mga susunod na kabanata dito sa investigasyon ng confidential funds na yan at sa lahat ng mga allegedly mga illegal activities ng Vice Presidente dyan po sa Committee on Justice, sa House of Representatives, at malaman natin ang katotohanan. Totoo ba ang sinasabi ni Ramil Madriaga o si Vice President Sara Duterte ang nagsasabi ng katotohanan? Si Attorney Bueno yan. Okay. Di na mabura yung mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe, nilait niya pati Diyos. Because your God is not my God because your God with mine as a lot of books. Tapos kayo, why do you have to talk about religion? If I choose not to believe in any God, what's the fucking thing about it? And if there is any one of you there who would say that you have been to heaven, talk to God, so him personally, and that He exists, the God that is yours, and if that is true, I will step down the presidency. At nagiging issue nila ngayon, paiyak-iyak, padrama-drama, paubano si Madriaga, yon ang issue. Hanggang ganyan lang ba kayo? Ba't di, wala kayong issue nang lumagda na si Madriaga ng secrecy bank waiver? Oh. Sa akala ninyo, ano kaya sa palagay ninyo? Wala na kayang nakakabahan sa paglagda ni Madriaga nitong secrecy bank waiver? Tuloy natin. May I know what's happening to you, Mr. Madriaga? You seem to be crying. Are you crying? I just remember one moment. Oh, yun. Meron siyang naalala o mano. At ito ang reaction, ulitin natin, ni Katonyeng. Ano ang napansin ni Katonyeng? Oo, kahit love pa natin si BP Sara. Pero ibig sabihin ba, pag may nakikita tayong mali, okay na sa atin yun? Hindi pwede yun. Halimbawa, may nakita tayong mali kay Pangulong Bongbong Marcos, magsasawalang kibo ba tayo? Magsasawalang. Katulad dito kay BP Sara, mga kababayan. Ito, narinig nyo na rin po ito. 406 names na nag-acknowledge na tumanggap ng pera, puro mga non-existent. Eh sasabihin nyo, confidential yan baka naman talaga itinago sa pangalang iba. Ba't pa kayo nag-submit ng acknowledgement receipt kung lokohan lang pala yun? Dapat hindi na ni-require yung acknowledgement receipt. So what I'm saying here is, may mali talaga, may problema talaga sa pera ng bayan. Pag nakita na natin mali yun, at umokay pa rin tayo, at nakita na natin, hindi, mali yun, pero okay yan. Kasi love ko yan may problema na po tayo, mga kababayan. Kaya sa mga kumakalat na mga edited na larawan ngayon, kahit ba yung edited na mga painting, hindi nakapagtataka talaga mga kapatid na sa halip na sagutin yung mabigat na aligasyon. Ang ilan ay umaasa lamang sa pagpakalat ng mga edited na larawan ni Madriaga
na gustong ilihis at gustong ipakita na Katoliko umano si Madriaga. Ilihis lang nila ang atensyon ng publiko. Ang issue dito ay hindi kung si Madriaga ba ay Katoliko o si Madriaga ba ay gagawing santo batay sa mga kumakalat na larawan. Ang tunay na tanong, totoo ba ang kanyang mga pahayag at may bigat ba ang kanyang mga ebidensya na ipinakita? Kung si Madriaga ay lumagda sa bank secrecy waiver, ito ay isang mahalagang hakbang mga kapatid. Dahil binuksan nito ang kaniyang mga bank accounts para sa masusing investigasyon. Hindi ito simpleng opinion lamang o propaganda. Ito ay isang konkretong paraan upang mapatunayan o mapabulaanan ang mga aligasyon na may malaking halaga ng salapi na dumaan sa kanyang bank account na ayon sa kanya'y ginamit siyang dami ni Duterte. So kung walang katotohanan ang kanyang sinasabi, mas madali sana itong maipakita sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanyang mga records. Ngunit kung ang sagot ay paninira, yung memes at mga edited na mga larawan, malinaw na iniiwasan yung sentro ng usapan at yung mga ebidensya. Hindi nadadaan sa viral post at ingay sa social media ang o kaya mga panlilingla sa social media ang anumang katotohanan. Dahil sa usaping may kaugnayan sa hustisya, ang korte ang final na magdesisyon batay sa tibay at bigat ng ebidensya. Hindi batay sa ingay sa social media. Sa korte at sa tunay na investigasyon, ang bigat na ebidensya, hindi dami ng mga edited na larawan ang mananaig. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa inyong